End of quote. What is more troubling is when our Secretary of Justice declared that once an arrest warrant is issued, it's the Interpol's job to serve it. The pronouncements of those two executive officials are quite alarming. The Secretary of Justice is one of the many alter egos of the President, and the Solicitor General is the lawyer of the government. Are they challenging the policy set by the President? Mapanganib po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice. Alright, ayan, magandang gabi mga padli, mga brothers and sisters. Makamandag itong pahayag ni Senator Bato laban dito sa mga pinagkakatiwalaang tao ni Presidente Bongbong. Mukha nga namang dito sa pahayag ng mga taong to tungkol sa ICC, pinapakita nilang mas marunong pa sila sa Presidente. At hindi lang yan mga brothers, pinapakita pa nilang may sarili silang batas at hindi nila sinusunod ang batas ng Pilipinas. Panoorin po natin tong buong ni Senator Bato. When we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines, President Bongbong Marcos, being the chief architect of our foreign policy, maintained his position of not joining and not recognizing the jurisdiction of the ICC. We were surprised. Yan. Nanindigan si Presidente Bongbong na hindi natin kailangan ng ICC at wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas dahil nga naman inaprubahan na ng Supreme Court yung ipinasa ni dating Pangulong Duterte dati na batas na naghihiwalay sa Pilipinas sa jurisdiction ng ICC. Aprobado ng Supreme Court. So kailangan talaga na manindigan kung sino man ang dapat manindigan dito. Kaya nga itong si Presidente Bongbong mga brothers and sisters nanindigan talaga siya na walang jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. Ang kaso mo nga naman, itong magagaling na mga pinagkakatiwalaan ng Presidente, may sariling pahayag. Taliwas sa sinasabi ng Presidente, na ako, marunong pa talaga sa Presidente. Ito, tatalakayin ni Senator Bato. By the recent pronouncement coming from the Secretary of Justice, Jesus Crispin Rimulya, and Solicitor General Minardo Guevara. Excuse me. Solicitor General Guevara said, and I quote, "The Philippines has no legal duty to lend any assistance to the ICC prosecutor in conducting his investigation. But the Philippine government cannot stop him from proceeding in any way he wants." End of quote. Meanwhile, Secretary Rimulya's pronouncement was, and I quote, "We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments." End of quote. What is more troubling is when our Secretary of Justice declared that once an arrest warrant is issued, it's the Interpol's job to serve it. The pronouncements of those two executive officials are quite alarming. The Secretary of Justice is one of the many alter egos of the President, and the Solicitor General is the lawyer of the government. Are they challenging the policy set by the President? Very alarming talaga. O biro mo nanindigan na nga yung Presidente ng Pilipinas pagkatapos itong mga pinagkakatiwalaan ng mga tao susuwayin yung paninindigan ng Presidente. Susuwayin yung batas ng Pilipinas. Para lamang sa pansariling interes.
Nakahanda silang suwayin ng batas ng Pilipinas para lamang mahuli itong si ex-President Rodrigo Roa Duterte. What are you doing talaga? Ano yung ginagawa nyo? Nakahanda kayong gumawa ng sarili nyong batas para lang matupad yung ambisyon nyo na maipakulong si ano? Bakit hindi pa kaya ng batas ng Pilipinas na kasuhan yan? Wala kayong maipakitang sapat na ebidensya para maipakulong nyo rito sa Pilipinas no? Kaya kayo Kaya kayo nanghihingi ng tulong sa ICC, no? Meron pang isa, napanood ko, congressman. Congressman yan, party list congressman. Napanood ko yan, hindi ko napapangalanan tong hinayupak na to. Sabi niya, gagawa raw siya, pipilitin niya raw gumawa ng bill. Para mapayagang manghimasok ang ICC dito sa Pilipinas. Ang katwiran niya pa mga brothers and sisters nitong na useless na congressman na to, na imbis na bill ng kuryente at mga bill ng tubig o kaya bill pa ng kung ano-ano dyan ng pababain, bill pa ng na para maaresto ang isang tao, anak ng pating. May pakinabang ba ang taong bayan dyan sa bill mo na yan, pare koy? Gagawa ka ng bill para maaresto ang dating presidente ng Pilipinas o pagkatapos, sige, naaprubahan yung bill mo, nakulong si Duterte. May naitulong ka ba sa bayan? Sinayang mo lang yung oras, pare ko. Sinayang mo lang yung buwis ng bansa, ng mga sinayang mo lang yung buwis ng mga Pilipino. Araw-araw ka sumasahod, kinukuha mo sa buwis ng bayan. Tapos ang gagawin mong bill para lang maaresto ang isang tao. Yun ang tanong. Yan bang bill mo na yan makakatulong para maibsan yung bill ka ng bill bill nga ng kuryente saka bill ng tubig ang kailangan naming pababain Tapos gagawa ka ng bill na para lamang sa ikabubuti ng pansariling interes. Hindi ka nararapat dyan sa upuan na yan. Tayo, bigay mo sa iba yung upuan na yan. Ayos ka rin no. Wala namang pakinabang yung Pilipino mo taong bayan dyan sa bill na gusto mong ipasa. Ipipilit mo pa talaga. My goodness. Mapanganib po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice sapagkat maaring makapagbigay ito ng mensahe sa ating mga kababayan na hindi kaya ng mismong DOJ na pangalagaan ang rule of law. Tila sinasabi rin na kung wala ang ICC, hindi tiyak na episyente at epektibong nakakamit ng ating mga kababayan ang katarungan. Nakalulungkot din po na tila na hindi maingat ang Solicitor General sa kanyang mga unsolicited opinion. Inilalagay niya sa alanganin ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng pangako nito na pag-aalalay sa ICC prosecutor na papasok sa ating bansa na ayon sa kanya ay legal duty. Sa ganito pong mga pagbibitiw ng commitment, paano nga magiging legal? Ano na yan nasa batas na yan, hawak na ng Supreme Court yan, inaproba na ng Supreme Court at pinaninindigan na ng Presidente. Wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Gagawin mong legal para lamang mahuli si Duterte. Pansariling interes. Paano pag nahuli si Duterte? Nakatulong ka ba sa taong bayan? Yan ang naman makatanong. Katanungan pa ulit-ulit nakukompromiso ang soberenya ng ating bansa. Kung hindi po ito isang konkretong halimbawa ng paggisa sa sariling mantika, ay iwan ko na lang. For the record,
under the Constitution of the International Criminal Police Organization, Interpol. Its objective is to ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the limits of the laws existing in the different countries, and in the spirit of the Universal Declaration of Human Rights. Nowhere in the 50-article Constitution of the Interpol did it lay down its power to arrest a person. So what is the so-called blue notice and other colored notices issued by Interpol as claimed by an infamous coup plotter? Is this tantamount to a warrant of arrest? According to their website, Interpol notices are international requests for cooperation or alerts allowing police in member countries to share critical crime-related information. In fact, Interpol officials do not arrest suspects or act without the approval of the national authorities. Yun. Oo. Hindi ginawa mong tanga yung sarili mo yan, mahal naming Secretary of Justice. Oo. Kasabi-sabi mo lang na wala kang magagawa kapag pumasok ang Interpol para wala ka sa posisyon para harangin ang Interpol kung sakaling arestuhin nila si Duterte, mag-serve ng warrant of arrest kay Duterte. Ayan nga at nasa batas pala ng Interpol, patay tayo dyan. Nasa batas pala ng Interpol, mga brothers and sisters, na hindi sila manghihimasok sa isang bansa kung walang approval ng national leaders. My goodness. Ginawang angat sa sarili. Nasa batas yan ha. Huwag nyo na namang sabing troll ako ng BBM. Ang sa akin lamang may nababasa ako sa mga comments, mga brothers and sisters. Troll ka ba? Paano ako magiging troll? Wala naman akong pinagtatanggol dyan sa mga politiko, no? Ang ipinagtatanggol ko rito, mga brothers and sisters, ang karapatan nating mga mamamayan. Ang hirap kasi sa inyo, protekta kayo ng protekta ng mga politiko, wala namang nagagawang mabuti sa inyo mga yan. Oo ba? Diba? Oo. Tapos sasabihin nyo na naman magtrabaho ka, wag kang tamad, wag mong iasa sa gobyerno yung estado ng buhay mo, kaya ka mahirap kasi tamad ka. Napakaliit naman ng katwiran na yan, mga brothers and sisters. Anong ginagawa ng mga politiko na yan sa mga upuan nila kundi tulungan ng mga mamamayan? Di ba? Masipag ka nga. Todo sipag ka. Huwag ka nang matulog. Trabaho ka na lang magtrabaho. Paano naman kung yung lugar na lugar na tinitirhan mo. Lugar kung saan ka na naroon mga siraulo ang namumuno. Aasenso ka kaya? Ay, nako. Thus, notices issued by Interpol cannot be considered as warrants of arrest under the Philippine jurisdiction.
How about if the warrant of arrest will be issued by the ICC? Should the Philippine government recognize the validity of such warrant? The answer is still no. Let us consult our Supreme Court of the land, the 1987 Philippine Constitution, on which body can issue a warrant of arrest pursuant to the criminal case or proceeding. Section 2 of Article 3 on Bill of Rights of the Constitution states that the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. After examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. This provision of the Constitution is also reflected in the rules of court issued by the Supreme Court, which judicial officers must follow when dealing with criminal procedure. Since we have established that only judicial courts have the power to issue warrant of arrest in our country concerning criminal cases, what will happen now if our law enforcers will implement a warrant of arrest not issued by a Philippine court against a Filipino citizen in the country? Attorney Harry Roque recently made a public remark on this issue. According to Attorney Harry Roque, the Interpol has no manpower to effect an arrest pursuant to warrant issued by a judicial body. As such, our law enforcement officers, such as the members of the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation, may be asked to implement the warrant of arrest issued by the ICC. But according to him, since the Philippines is no longer a member of the ICC, we are no longer bound to follow the issuance of ICC, as it has no jurisdiction over us. He further claimed that if the PNP and other law enforcers implement the warrant issued by the ICC, those who will do so may be subjected to administrative and criminal liability. This is so because, according to our Constitution, the judicial power lies with the Supreme Court, and those courts created by law. ICC was not established through a law, so there are no other courts other than the Philippine courts that should judge President Duterte's liability with respect to his involvement in the war on drugs. Kasi nga wala silang makuhang sapat na ebidensya rito sa Pilipinas kasi nga mga mga paug-paug. Ano bang tamang mga tamang natatawa ka na lang dito sa mga taong ito eh. ICC, help us, we can't do this anymore. Ay, nako. Oh, yan. Malinaw pa sa malinaw pa sa pinagugasan ng luya. Ay, ito, malinaw na malinaw, mga brothers and sisters. Itong si Secretary Remulla at saka si Solgen Guevara. Talagang mainit ang dugo kay Duterte na paghahalata po, mga kaibigan. Mainit ng dugo kay Duterte at sa mga kaalyado niya. Talagang pinagpipilitan nilang mapanagot ito sa kasalanang yung war on drugs daw na sinasabi nila na very bloody. Alam naman nating lahat na talagang pag war on drugs, si bloody talaga yan eh. Ikaw, magpapasukin mo ang sindikato, wala ka bang barel? Natural magkakaputukan yan kapag nagkainkwentruhan na. Nagkakabarilan yan, di ba? Ang
Ang problema ngayon, kumalap ng mga testigo itong mga yung mga magulang daw ng mga magulang daw ng mga namatay na kabataan na napagkamalang napagkamalang ngagba at sumisinghot. Pinagbabaril daw ng mga pulis. Ang tanong, bakit hindi yung mga pulis ang kasuhan nyo? Silang may kaagawan yan. Bakit nyo itadamay sa Duterte dyan? Inutusan ba ni Duterte ang mga yan na idamay nyo na lahat ng dapat na idamay? Huwag kayong matakot. Sinabi pala ni Duterte, huwag kayong matakot, sagot ko kayo. Ang problema mga brothers and sisters, itong mga visit na mga pulis na to na walang alam sa ginagawa nila na ang importante may report silang krimen para bumawa ang pangalan. Dinamay na ng dinamay itong mga idinamay na lahat, idinamay na. Yan, nagkadamay-damay na. Idinamay na pati mga inosenteng kabataan para lang may report sila, para bumango ang pangalan sa opisina nila. Ang problema, hindi lang nila idinamay itong mga inosenteng kabataan. Idinamay pa nila itong mga matitinong pulis na kabaro nila. Yan ang pinakamasaklap dyan. Nagpapakatino ka sa hanap buhay mo bilang pulis, tapos masasabit lang ang pangalan mo sa kalokohan ng kabaro mo. Imbes na ang taas-taas ng respeto sa'yo ng mga tao, malaman-laman mo, damay yung pangalan mo sa mga kinatatakutan ngayon dahil nga dahil na rin sa kagagawan ng mga kaibigan mong may kabaro mong parehas mo ng uniforme. Yun ang pinakamasaklap doon. Diba? Paano pa irerespeto ng tao yung mga kabaro ng matitino? Ano ba? Nasaan na ba yung ICC? Ayan. Kinontra na ni Rimulya sa Kani Guevara itong pahayag ng Presidente at ng Supreme Court. Gumagawa na ng sariling batas, kayo nang bahala. Kumastigo dyan mga brothers and sisters. Yan na. Sabi ni General Bato, Senator Bato, nakakaalarma na itong mga nangyayaring ganito. Ano pang sasabihin natin dyan?